Son, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. I'll bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered.
bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be praised. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. I bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be
Sige po, tayo may magpasimula na sa gawain po ng ating Panginoon. Palakpak po muna sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, na siyang karapat-dapat ng lahat ng papuri. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong linggo na naman po na iyong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Patuloy nga po, Diyos, nawa sa aming pagsamba na ito, ikaw lang po ang madakil at mataas at malugod sa lahat na aming gagawin sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na banal at buhay na karapat-dapat na pag-alayan ng lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay banal, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong kabanalan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama, Diyos na banal at dakila sa lahat, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa isang linggong sikad na hindi ka po nagkulang. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya at habag, Panginoon. O Diyos, patuloy po namin inaalay, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming aawiting kanta, pagsambang pagpupuri, Panginoon, nawa ikaw po, O Diyos, ang malugod, Panginoon, sa umaga pong ito, O God. O Diyos, patuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin po ng bawat isa po sa amin na kami po'y nagkasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. O God, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin sa lahat po na aming nagagawang hindi po nakakalugod po sa iyong banal na harapan. Sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin, O God. O Diyos, patuloy po namang dalangin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon,
maranasan po ng bawat isa po sa amin, O God, ang iyong pagsama, Panginoon, sa service po na ito, O God. O Diyos, wala pong ibang maitaas at malugod, kundi ikaw lamang po, Panginoong Hesus. Tinataas at pinapanalangin din po namin sa iyo, O God, ang anak mong gagamitin mo upang maghayag na yung banal na salita. Ikaw pong patuloy na maghanda sa kanya, Panginoon. Ang bawat magmumutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, nawa ay nakalulugod po sa inyo, O God, at naayon po sa iyong banal na kalooban, O God. Gayon din po sa aming mga makikinig, Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang aming mga tenga, buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na patuloy naming matanggap ang iyong mga salita, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na maunawaan po ito, O God. At nang sa gayon, Panginoon, ay maisagawa po rin namin ito sa gabay at biyaya niyo po, O God. Nawa, Panginoon, sa lahat po mula po sa simula hanggang sa matapos ang gawain mo pong ito, Panginoon, ang iyong kalooban na siyang masunod at wala pong ibang malugod, Panginoon, wala pong ibang mahayag, Panginoon, sa umaga pong ito, kundi ikaw lamang po, Panginoong Hesus. Muli po, sa iyo po ang pinakamataas sa papurit, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Kataas-taasan, Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan, Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan, Diyos. Isang pa kataas-taasan. Kataas-taasan, Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan, Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan, Diyos. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas, Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Hallelujah, Jesus, patuloy kaming sasamba sa nag-iisang Diyos na dakila at buhay na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus, patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, tunay nga, Panginoon, na kami ay sasamba, aawit at sasayaw sa inyo, Panginoong Jesus. Ika'y karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka ng iyong mga hinirang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo sumayaw sa ating Panginoon. Siya'y karapat-dapat ng ating pagsamba. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nagbabago. Karapat-dapat kang tumanggap. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di
wala kang katulad, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nagbabago. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Hallelujah, Jesus! Salamat, salamat sa inyong kahabagan, Panginoon. Kaya kami nakapagpuri, nakakasayaw, nakakasamba ay dahil sa inyo, Diyos. Salamat, salamat sa nag-iisang Diyos na dakila at banal. Karapat-dapat kang tumanggap, Panginoon, ng lahat ng papuri na ito, Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama. Ihahayag, itataas hanggang wakas ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Ihahayag, itataas hanggang wakas. Hallelujah, Jesus! Ihahayag, itataas ang iyong pangalan, Panginoon, na walang katulad. Hallelujah, Jesus! Walang tutulad at papantay sa inyo, Panginoon. Hallelujah, tunay nga po na ikaw lamang nag-iisang Diyos na dakila, buhay, at banal. Hallelujah, Jesus. Salamat, 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 Panginoon. Ikaw ang may likha ng lahat ng bagay. Kaya karapat-dapat kang purihin, sambahin at dakilain. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga na kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Kung wala ang iyong habag, hindi kami mailigtas, Panginoon. Salamat, salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa iyong habag, O Diyos. Ikaw ang tanging Diyos at walang papantay sa inyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Walang ibang nagmahal sa amin ng tulad mo. Hallelujah, Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay
ingatan mo. Salamat, O Diyos. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa'yo, dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari, O Diyos. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo ang ikaw ang hari, Panginoong Jesus. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Minsan pa ikaw ang hari, Panginoon. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ika'y karapat dapat na pag-alayan na aming pagsamba ng mga awitin na ito, O Diyos. Nawa po ay nalugod ka sa aming awitin na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Palakpak po muli sa ating Panginoon, sa ating Diyos na dakila, buhay at banal. Hallelujah. Salamat, salamat sa inyo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magbatian, magkamayan po at magitiyan sa bawat sa puso atin. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli naman tayong nagkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita.
Sarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi pinupuri siya. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawi, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Just po ako po. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Maging ang aming mga kapatid sa Zoom at FB Live, kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po kami sa pagbubukas sa Aklat ng Mateo, chapter 9, verse 12 to 13. Ito po ang sinasabi. Verse 12, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinners. Salamat po sa pagkabasa ng salita. Pwede na po kayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan po ay salamat po sa ating Diyos sa pagkakataon po na ito na tayo po ay muling nagkasama-sama upang magpuri sa ating Diyos na banal at makapag-aral po ng kanyang mga salita. Bagamat masama po ang panahon at malamig sa labas at dito rin. Salamat sa Lord sa pag-iingat po sa atin at sa pagdako sa bawat isa sa lugar na ito. So, tayo po ay pansamantalang manalangin bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos na banal at dakila. Aming Diyos na nag-iisang karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasalamat, sa lahat ng pagluwalhati at pagsamba. Hallelujah, Lord. Kayo po ang Diyos nawa na maitaas, ang maipahayag, at maparangalan, Panginoon, sa oras na ito. At hindi lamang, Panginoon, sa araw na ito, kundi nawa ay sa bawat araw po na aming mga buhay. Lord, sa pag-aaral po namin ninyong mga salita, kayo po nawa ang magpaunawa sa amin ang bawat katagan ng mga ito. Lord, may you speak to us through the Holy Spirit and through your word, Panginoon. Kayo po nawa at ang iyo pong banal na Espiritu ang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, alam po namin na apart from the knowledge of the Holy Spirit, apart from the knowledge, Panginoon, sa inyong mga salita, apart from your grace, and by your mercy, ay hindi po namin lubos na mauunawaan, Panginoon, ng mga ito. Kaya sa oras po na ito, kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo pong banal na harapan, Panginoon. Patuloy na kayo ang Diyos na maparangalan sa aming pag-aaral at pakikinig ng inyong mga salita. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Kayo po patuloy na mapapurihan ang masamba at madakila sa tanging mo pong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At nabasa na po ang ating teksto na pag-aaralan. Ito po ay nasa Matthew 9, verse 9 to 13 actually. Pero ang pinabasa po sa ating scripture reader na si Ate John ay 12 to 13 lang po. So, ayan. Ewan ko po kung palasak po ito sa atin. Pero grabe, nung inaaral ko po siya, mas
parang mas naging beautiful sa akin yung gospel, yung grace and mercy ng Lord nung inaalal ko po siya. Kasi parang nadadaanan lang siya kasi ito po ay calling kay Matthew. And Matthew being the author of the gospel, parang nilagay niya lang po sa isang verse yung conversion niya, yung pagkatawag sa kanya or yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kasi diba, mostly kapag po nakabasa tayo ng mga libro, kahit dito sa worldly mga literature, mahaba yung biography or mahaba yung patungkol sa author, kung paano sila nag-come up sa gantong literature, ganyan. Pero, ang amazing kasi, nung binasa ko po yung conversion nung kay Matthew, parang sinummarize niya lang into one verse. Actually po, itong Matthew 9:9-13, hindi ito yung, kumbaga yung sa 4 verses na yan, tama ba 4? 4 verses na yan, which is ang topic po niya nakalagay sa Bible ay Calling of Matthew. 1 verse lang yung patungkol doon sa mismong pagkatawag kay Matthew. Pero grabe, kung babasahin po natin yung buong topic na yan, makita po natin kung gaano ka-beautiful yung gospel, kung gaano kaganda at talagang kahanga-hanga yung habag at biyaya ng ating Diyos. So ayun, ang ating po text ay nasa Matthew 9 verses 9-13 at ang ating po topic ay Jesus came to call the sinners. So ayun po. Alam ko po na alam nyo rin na most of the people, merong idea na good people lang ang nasa loob ng church. Kumbaga, lahat ng nasa loob ng church or yung mga religious na mga samahan, mabubuting mga tao yung mga member nun. And even sa atin, kaya nga po diba kapag nakagawa tayo ng something wrong sa paningin nila na parang hindi dapat ito yung ideal na ginagawa ng taong naglilingkod or dapat nasa loob ng church, di ba po? Nakarinig tayo ng mga words. So most people have the idea that religion or yung mga pag-church na sinasabi nila is for good people. But actually, the truth po is the church is for the bad people who knows that they are bad and that they need Christ to save them from their wickedness. At tayo po, we are here hindi dahil tayo ay mabuting tao, hindi dahil tayo ay righteous, but because we are bad people who were saved by God's mercy and by God's grace. So yung ating po topic ko tutusin, kahit yan lang po, tapos na yung pagkapahayag ng salita ng Diyos. Kasi ayun yung pinaka-core ng gospel, that Jesus came to call the sinners. And Jesus came para po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan, for we cannot save ourselves. So, grabe, kanina nga lang po habang nag-worship tayo, di pa po tayo nagsistart to sa pinaka. Gusto ko lang po na i-introduce din ng medyo dahan-dahan. So, ayun, kanina po, di ba yung tanging pagmamahal na kinanta po natin? Parang nakaka-amaze kung paano de-demonstrate ng Lord yung pagmamahal niya sa atin while we were still sinners. Grabe, napakabuti ng Panginoon na sino ba tayo para mahalin niya? Sino ba tayo para mag-show siya ng compassion and mercy and grace sa atin? Wala. Kung tutuusin, basahan lang tayo sa harap ng Diyos. Pero grabe kung paano tayo lilinis ng Panginoon at pagtapos sa tayo lilinisin ay niyakap niya tayo at pinatawad sa ating mga kasalanan. So grabe, Jesus truly came to call us the sinners. So ayun po, at sa Matthew 9 verse 9-13, we know po na Matthew is the author po of this gospel. At pinapakita niya dito yung pagiging Diyos ng ating Panginoon at being the promise, the Israel long-awaited Messiah. Jesus being the Savior, the Lord. Pinakita po dito sa mga miracles na sinulat po ni Matthew na naganap, totoong naganap kung sino ang Diyos. Kumbaga, ito yung credentials ng ating Diyos na magpapatunay na siya ang promised Messiah, na siya ang Diyos, na siya ang long-awaited na Messiah ng Israel at tagapagligtas hindi lang ng bansang Israel, kundi ng buong mundo dahil walang kayang magligtas sa ating mga sarili kundi ang ating Diyos lang, ang ating Panginoon. So, yung Book of Matthew po,
ay sinulat po ni Matthew at pinapakita niya po dito yung mga credentials ng ating Panginoong Jesus being the Messiah, the Savior, and the long-awaited Savior of hindi lang ng Israel, kundi po ng buong mundo. So kung makikita po natin sa hindi lang sa chapter 9 at chapter 8, pati rin po naman sa ibang mga gospel, sa Mark, Luke, and John, makita po natin doon yung miracles ng ating Diyos. Makita natin doon kung paano siya nagpagaling, hindi lang physically, kundi spiritually, kung paano ang Diyos ay nagpatawad ng mga kasalanan. Pinakita doon yung authority ng ating Panginoon, hindi lamang sa physical, kundi sa lahat po na aspect ng buhay ng tao. At hindi lamang sa tao, kundi all over the earth, maging sa nature. So yun, over the demons, kahit sa demonyo, ipinakita doon yung power and authority ng ating Panginoon. So yun, sobrang siksik yung Matthew sa credentials, kung yun yung term sa atin ngayon, kung magpapatunay sa pagiging Diyos at pagiging Savior ng ating Diyos. So ayan, to begin po sa Matthew, pakibasa po Ate Jonah yung Matthew 9 verse 9 po. Matthew 9, verse 9. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. So ayun po, Matthew presenting the Messiah, the Christ, the Messiah. Kung tutusin po, si Matthew po, kung titingnan po natin yung verse 9, ayun, yung sinasabi ko po kanina na isang verse patungkol sa conversion niya is ayun lang po, yung verse 9 na yon ng chapter 9. So makita po natin na kung paano nagpapatunay at pinapatotoo ni Matthew sa sulat po niya yung pagiging Lord na ating Panginoon, yung Saviorhood niya, yung deity of Christ, the reality that He's the Son of God, the Messiah. So makita po natin doon sa Gospel of Matthew. And dito po, kung tutusin kasi, naisip ko lang, kung yung mga author, for example, author siya ng isang literature, tapos may nagtanong, kanyari ganito yung nasa loob ng literature niya, sasabihin sa kanya na, Matthew, paano mo nasabi na nagpapatawad ang Diyos? Hanggang saan siya kaya magpatawad? Sino ang kaya niyang patawarin? And si Matthew, he would say, I am also forgiven. I am the one na magkatotoo na nagpapatawad ang ating Diyos. In just 4 verses, pinakita doon yung, kumbaga in-illustrate ni Matthew yung sarili niya, na napatawad siya, na ako magkatotoo, napatawad ako. And sino ba si Matthew? Wala pong mahabang description sa kanya, kundi ang nakalagay lang doon na, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. So, si Matthew po ay tax collector, and during po their time, yung mga tax collector, sila yung most hated or most, kumbaga, wicked men living on earth sa Israel. And pati rin po naman sa atin ngayon, pag may mga nangolekta ng tax, tapos, diba, ang laki ng sahod mo, tapos ang laki rin ng tax ipapataw sa'yo, tapos parang may isip mo na, ano ba yan, ang laki na nanakaw sa akin kasi hindi naman ako nakaka-benefit. So, ganun na rin kasi sa kanila. Wala si Kuya Jones, kaya di ko siya na-ask. Pero may na-search box ako na yung mga tax collector po during their time, nakaback up sa kanila yung Roman Empire. Kaya, kahit taasan nila ng taasan yung tax, basta ibigay nila yung nararapat para sa mga Romano, okay lang yon. So kung gawin na lang, dapat 10,000 lang kay Ate Jonah, gawin na lang 20K, okay lang yon, basta yung 10K, bibigay nila doon sa government nila. So okay na yun, kahit na magreklamo yung mga tao sa gobyerno, wala, nakaback up sa kanila yung mga Romano. So, grabe kung gaano katakot yung mga tao sa kanila dahil kapag nagsumbong sila, wala, hindi na naman sila matutugunan. So, yun, kumbaga, kaya yung mga tax collector, they were being hated nung time po na yun.
At kumbaga isa sila sa mga, kasi po, di ba si Paul, sabi niya, chief of the sinners. Kumbaga parang dito, nung sinabi ni Paul yan sa isa niya sa mga sulat niya, si Matthew, hindi niya explicit sinabi, pero sa one verse na yon, instead na sabihin niya, I am a follower, I become a disciple, ganyan. Sabi niya, ang pagkakakwento niya lang, sitting at the tax collector's booth. So, yun lang yung alam natin patukol kay sa past ni Matthew na siya ay tax collector. At pinapakita doon na since siya yung pinaka-most hated na tao noon, siya yung pinaka-wretched or pinaka-wicked living doon sa city of Capernaum. And grabe kung paano siya tawagin ng Diyos. Sabi doon, follow me, he told him. And Matthew got up and follow him. Ayun lang, wala na siyang sinabi doon na iniwan niya ang lahat, sumunod siya. So ayun lang, direct to the point, sinabi yun, tumayo siya at sumunod. So naiisip ko pa rin na, siguro ang tagal lang hinaantay ni Matthew na tawagin siya ng Diyos. Kasi sumunod siya agad eh. And si Matthew po, kung nakaupo ka rin talaga sa tax collector's booth, nakikita mo naman talaga yung ginagawa ng mga tao eh. Nakikita niya kung paano gumagawa ng mga milagro ang Panginoon, kung paano nagpapahayag ng salita ng Diyos. At si Matthew, hindi lang siya sumunod just because sa moment lang na-encounter ang Lord. Kung hindi, nakakarinig na rin siya ng pagpapahayag at na-witness niya na rin yung ginagawa ng ating Diyos dun sa city ng Capernaum. Kaya nung tinawag siya, he got up and followed him. So ayun, tapos na. Doon lang natatapos yung conversion niya. The next po na verse, sa verse 10, pakibasa pa ate. Verse 10, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. So after po natawagin siya ng ating Diyos at sumunod po siya, the next verse po ay sinabi sa atin dito na they are having dinner, or di ko pa alam kung dinner yung nakalagay sa NASB. So yun, confirm, dinner nga po. So while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. So wala pong gaano, kunyari, detailed niya pa kung ano yung nangyari sa kainan na yon. Wala pong ganun dito po sa Book of Matthew. Isang verse lang dahil nagkasabi na sila ay nasa bahay ni Matthew kasama yung mga tax collectors, mga sinners, at ang pinaka-guest nilang, the honored guest ay yung Panginoong Jesus. And may kita po natin doon na just like po ng mga bago nakakilala sa ating Diyos, bagong attend sa church, may kita po natin kung gaano yung eagerness niya na ma-share din sa iba yung natagpuan niya na Panginoong Jesus. So dito sa verse 10, may kita natin na nagkaroon ng piging sa bahay po ni Matthew. At sino yung mga in-invite niya? Siyempre, di naman siya mag-i-invite ng mga tao na mabubuti sa tingin ng mga tao nung time na yun dahil nga hated siya. So yung mga friends niya, mga kagaya lang din niya na tax collector, na mga sinner, yung quote-and-quote ng mga tao. So, syempre, ayun lang din yung mga friends niya at in-invite niya dun sa mismong kainan. So, sabi pa, while Jesus was having dinner at Matthew's house, syempre, ang dami niyang friends na tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. So, ayun, grabe pinaghandaan ni Matthew yung dinner na yun kasi ang pinaka-guest doon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At may kita natin na after niyang sumunod sa Panginoon, ay isinare niya rin sa mga friends niya kung sino yung natagpuan niya, kung sino ang Panginoong Jesus, na ayun po, yun pa yung naging honored guest nila dun sa piging na inhain niya. So sa verse 11 po, Verse 11, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? so ayan na yung mga Pharisee, palagi din sila talaga sumisingit kapag andyan ang Panginoong Jesus. Kasi every time talaga na andyan ang Panginoong Jesus, nandyan din yung mga Pariseo. Kaya nga, ang daming mga preachings din na nagpo-point sa Pharisee. Diba, ang dami nating napapakinggan din ng mga preaching na
kumbaga, parang pinipreach yung ginagawa ng mga Pariseo na dapat di natin tularan, ganyan. So, yun. Dahil dito nga po, sabi, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" So, nakita ng mga Pariseo, bakit kumakain? Kasama ng mga makasalanan ang teacher ninyo. So, ayan, nandiyan na sila. Kasi, actually, yung mga Pharisee, hindi naman talaga sila nagtatanong to have answers. Nagtatanong sila to accuse yung Panginoong Jesus sa akala nilang kasalanan ginagawa niya. So, ayan, ang dami po nating makikita kahit sa Book of Matthew pa lang kung gaano po nila i-mock or i-accuse ang Panginoong Jesus. At ayan, dito nga po, hindi ang Panginoong Jesus ang tinanong nila yung mga disciples kung bakit kumakain kasama ng mga sinners ang guro ninyo. So sabi, why does your teacher? Sabi po doon, diba? Hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesus as their teacher. Kaya ang question nila, bakit ang guro ninyo? Or why does your teacher eat with tax collectors? Alam po natin na ang mga Pariseo is parang bihasa po sila sa law. At alam nila ang Torah. So Pharisees, sila po dapat, diba, yung nagtuturo, nag-educate sa mga tao kasi nga alam nila yung law, sinasabi nila na bihasa sila ron. Pero hindi po nila ginagamit ng ganong paraan, yung natututunan po nila. Well, in fact, sila pa mismo yung sumusuway doon at hindi nakikita sa kanila yung mga nalalaman po nila. At dito, sinasabi nila na bakit kasamang kumakain ang makasalan ng guro ninyo? Kasi po sila, being righteous themselves, sa sinasabi nila, hindi po sila kumakain or di po sila nakikihalubilo sa mga hindi nila katulad or hindi righteous na kagaya nila na sinasabi nila. So kumbaga, hindi mo makikita ang mga Pariseo na kasama kumakain yung mga tinatawag sa city nila during their time na makasalanan. So hindi ka makakita doon ng Pharisee na may friends na tax collector, or di ka makakita during their time ng Pharisee na kasamang kumakain yung mga pulube, mga may sakit, or mga bulag. So yun, in short, hindi nila nilower yung sarili nila dun sa mga tao na feeling nila hindi nila kagaya. So ayun, they were supposed to know, they were supposed to do, they were supposed to teach yung nalalaman nila na sinasabi nila. Pero sila mismo yung hindi gumagawa nun. At sila mismo yung nagmamak sa mga tao na sinasabi nilang makasalanan at hindi kagaya nila, sinasabi nila na sila ay matuwid. So, yung mga alam rin po natin na yung mga Pharisee, sila yung, kumbaga, spiritual, quote-unquote, spiritual leader, spiritual na samahan nung time po nila. Kasi makita rin po natin, diba, sa Matthew or sa ibang mga gospel, kung gaano sila mag-pray, ang haba nila mag-pray, kung paano sila naging tapat sa ikapo. Diba po, marami tayong mga napakinggan na preachings na binoboast nila yung kanilang mga ginagawa sa templo, binoboast nila yung natututunan nila, nalalaman nila, or binoboast nila yung lahat ng ginagawa nila. Pero nakita po natin dito kung paano nila itrato yung mga taong kagaya nila Mateo. So why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Kumbaga, in other words, sinasabi nila na, bakit kasama niyo ang mga makasalanang ito? Bakit kayo kumakain kasama ang mga dapat na hindi nyo kasama? So kumbaga ganun, in paraphrase. So ano po ang naging sagot ng Panginoon Jesus sa kanila? Basahin po natin sa verse 12. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." So ayan, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So basahin ka lang rin po siya sa Tagalog. Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. So, ang hospital po ba ay para sa mga taong walang sakit? Diba po, ang mga nasa hospital yung mga taong may sakit. At yung pinapagaling po ba ng doktor ay yung mga taong magaling
at walang sakit? Diba? Hindi po. Ang nangangailangan ng doktor ay yung may sakit. At yung pumupunta sa ospital ay yung alam niyang may sakit siya. Tama po, no? At ayun po yung naging sagot ng Panginoong Jesus sa kanila. Sabi po dun sa verse 12, narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. At ang sabi ng Panginoon, ang may sakit ang nangangailangan na manggagamot, hindi ang walang sakit. So, kumbaga, indirectly, gusto ng Panginoon sabihin sa kanila, yung mga sinasabi ninyong makasalanan, ang kailangan ng tagapagligtas. At sila na sa tingin nila ay hindi sila makasalanan, tingin nila na sila ay matuwid sa kanilang mga mata, pero sa harap ng Diyos ay hindi kailanman sila magkakaroon ng Panginoong Jesus. Hindi sila kailanman magkakaroon ng kaligtasan. Why? Because they did not accept themselves na kailangan nila ng Savior. Hindi nila tinatanggap pa sarili nila na sila ay makasalanan at kailangan nila. Hindi nila tinatanggap pa sarili na sila ay may sakit din at kailangan na manggagamot. At grabe sobrang iksi lang nung sagot ng Panginoon sa kanila, pero kung nauunawaan lang nila, grabe yung tusok nun, kung ako yun nanda sa rinig kayo sinabi ng Panginoon, so you're saying na, so grabe. So ayun po, and meron pa pong sagot ang Panginoon Jesus. Ituloy po natin sa verse 13. Verse 13. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners. So ayun po, yung binasa po ni Ate Jonah sa Matthew 9 verse 13, na sinabi po ng Diyos na go and learn what this means. Yung I desire mercy and not sacrifice. Ito po ay nasa Hosea 6 verse 6 rin po. So, paki-next nga po muna ko. So, sabi po ng Panginoon sa mga Israelites nun, pamamagitan po ni Prophet Hosea, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God than burnt offerings. So, sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, go and learn what this means. So, sa Tagalog po sabi, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. So, hindi lang po ito ang pagkakataon na sinabi ito ng Panginoong Jesus sa kanila. Kasi, meron rin pong isang naitala rin po sa Matthew. Tingnan ko, paki-check po sa Matthew 12 verse 7 kung tama po yung naisulat ko. Ayan, tama po. Sabi po, sige pa. Matthew 12, verse 7. If you had known what these words means, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. So, ayan po. So, kumbaga, hindi lamang ito yung pagkakataon na sinabihan sila ng Panginoong Jesus na I desire mercy and not sacrifice. So, pangalawang beses, di ko pa alam kung ano yung nauna, kung ito po ba or yung nasa Matthew 12. Yung nasa Matthew 12 naman po ay, ito po yung time ng araw ng pamamahinga, tapos gutom na gutom yung mga disciples at nakakita sila ng triguhan, tapos kumbaga, di ko pa alam kung ano ibig sabihin nung term dito na ginamit. Pero kumbaga, kumain sila in short. Kumbaga, ayun. Tapos parang sinabi ng mga Pariseyo na hindi dapat iyan ginagawa sa araw ng pamamahinga. At yun, sinagot sila ng Panginoong Jesus na kung alam niyo lamang ibig sabihin ng habag ang ibig ko at hindi ang hain. Hindi sana kayo mahuhusga ng ganito. So, in paraphrase. So, ayun po. Dito po sa verse 13, sinabi sa kanila ng Panginoon, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. So, ano po ba yung ibig sabihin nito? Ang context po nito sa Hosea 6 verse 6 ay, ito po ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan po ni Prophet Hosea sa bansang Israel, na sila ay naghahain, sila ay naghahandog sa ating Panginoong Jesus. Pero yung puso nila ay hindi naman naugnay doon sa gusto ng ating Diyos. Kumbaga, sinabi po sa 1 Timothy na parang it denies the power.
parang nagpapakita sila nagkahain sila sa Panginoon, nagpapakita sila ng mga bagay na sa Panginoon na panlabas lang, pero yung panloob nila ay hindi naman naka-align sa Panginoon. So just like kung ano po yung mga Pharisee na sinasabi nila na alam nila ang salita ng Diyos. Para kung itutuloy pa nga po natin yung, ayun po sa sunod, after nung and not sacrifice, sabi dito, and the knowledge of God more than burnt offering. Kung talagang kilala nila ang Diyos, they will show mercy, they will show compassion, they will show yung pagmamahal na natanggap nila sa Panginoon. Kung talagang nauunawaan nila at naiintindihan ang salita ng Diyos, magmamanifest yun kung paano sila sa mga tao na kasalamuhan nila. And may kita po dito sabi ng, I desire mercy rather than sacrifice and knowledge of God rather than burnt offering. So important na meron tayong mga sacrifice offerings na ginagawa, pero what's more important is magkaroon tayo ng knowledge of God and mag-show rin tayo ng mercy and compassion sa mga tao, for tayo ay produkto lang din ng mercy and compassion ng ating Diyos. At so, ayun, dun po natapos yung pagkatawag kay Matthew na story dito. At yun po ay nag-end sa verse 13 na sinabi nga po ng Diyos, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. So kung makikita rin po natin sa parable nung piging, po ko sure kung nasa Matthew siya, basta nasa gospel rin po siya. Yung mga in-invite doon sa piging na yon ay mga bulag, mga nasa lansangan. Kung babasahin po natin yung parable na yun, makita pa dun inutos nung kumbaga yung gumawa ng piging, sabi niya, pumunta ka sa lansangan at itawagin yung mga bulag, mga pipe, mga pilay, mga mahihirap. For the kingdom of God po is not for those na righteous. It's not for those na hindi nila matanggap sa nila kailangan ng Panginoon. The kingdom of God is for those sinners who knows that they are sinners, for the wicked who knows that they are wicked, for those corrupted hearts who knows that they have corrupted hearts, who needs a Savior, at walang iba kundi ang Panginoon. The kingdom of God is for those who knows na kailangan nila ang Diyos. At nawa ang bawat isa po sa atin, alam natin na kung wala ang Panginoong Jesus ay mananatili po tayo ganito. At being the product po ng mercy and grace ng ating Diyos, nawa ay mag-show rin po tayo ng mercy, ng grace, ng compassion sa mga tao na nakakasalamuha po natin. At bakit po? Kasi we were once like them. We were once like sa situation nila. At kung hindi dahil sa Panginoong Jesus, nandun pa rin po tayo. Kung hindi dahil sa compassion, kung hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos, kung hindi dahil sa grace and mercy ng Diyos, nananatili tayo sa kalagayan na yon at nandun pa rin tayo. At sino tayo para i-mock sila? Sino tayo para i-criticize po sila? At sino tayo para hindi rin po sila kahabagan? Yamang tayo ay kinahabagan lamang din. So being witnesses of Christ, dapat makita po sa atin na tayo ay sumusunod sa yapak ng Panginoong Jesus, na siya po ang ating sinusundan, na siya ang ating leader na nasa unahan. So di ba po, ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya po ay nasa lupa? Nung siya po ay nagkatawang tao? Lumalayo ba siya sa mga nakikita niya na makasalanan? Lumalayo ba siya sa mga tao? Kung tutusin, grabe niisip ko nga, nakakapagpahinga pa kaya ang Diyos, ang Panginoon Jesus during nung time na yun? Kasi parang, yung buong buhay niya ay nagkatawang tao siya, buong buhay niya rito ay nagmi-minister lang siya, nag-share lang siya ng gospel, nagpapatawad lang siya, tapos nagpapagaling lang siya. What would Jesus do kung ang Panginoon Jesus ay nandito ngayon? Ayun po yung dapat ginagawa natin. Kasi isa nga po sa mga sharing namin nila Kuya Ron, nila Paul po dun sa youth fellowship. Ang kaibahan po natin sa mga disciples
at sa Panginoong Jesus, sobrang iksi lang nung span nung time nila na maglingkod or mag-share. Ang kaibahan po natin, tayo po ngayon ay nandito pa at ang haba pa ng time para tayo ay mag-minister. Ang haba pa ng time para tayo ay maglingkod. At hindi natin kayang gawin yon just by ourselves. Hindi natin yon magagawa kung tayo lang. Kailangan po natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Ang hirap pumayo kapag hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hirap magbahagi ng isang bagay na hindi mo naman naiintindihan at hindi naman natin lubos na naunawaan. Kaya babagsak pa rin po tayo dun sa nawa ay magkaroon po tayo ng knowledge of God. Hindi lang sa kung ano yung nababasa natin sa mga Facebook, nababasa natin ng mga commentary, kundi magkaroon tayo ng personal devotion sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And nawa ay hindi tayo magkagaya ng mga Pariseyo na dahil alam na nila yung batas, alam na nila yung salita ng Diyos, tapos sinasabi nila, sarili na lang nila yung pinifeed nila at hindi na nila binabahagi sa ibang mga tao. So, Pharisee po, parang they just care on their own holiness, their own righteousness, their own nakalaguan. At nawa ay hindi po tayo maging kagaya nila kasi most of the time we point our fingers sa Pharisee. Pero hindi tayo aware, hindi natin gustong tanggapin, at hindi natin na-realize na we became the modern Pharisee of this time. Kasi ang dami na nating alam, tapos sa tingin natin ay okay na to, okay na ganito, okay na yung gantong bilang, okay naman na tayo. At sinasarili na lang natin yung natututunan natin instead na may bahagi natin siya sa mga tao na gusto pa ng Panginoon na mabahagian natin. Kasi most of the time, instead na i-reach out natin yung mga tao na nasa labas, tayo pa yung nag-criticize sa kanila kasi for we know, ito yung tama, ito dapat. Bakit ganyan ka? Bakit ka ganyan? Hindi naman po masama na sabihin natin sa kanila kung ano yung mabuti. Pero nawa ay maipahayag natin ang gospel. The beauty of the gospel. At ang gospel ay hindi nabubuo lamang ng good news. Sabi nga po kay Paul Cotton, sa mga preacher po natin na bago magkaroon ng good news ay may bad news. So kaya kailangan na masabi mo natin sa kanila yung bad news that we are all sinners. And the good news is, ang Panginoong Jesus ay bumaba para mapako sa krus, mamatay para sa ating kasalanan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos. So, kailangan mo nang malaman ng tao ang death sentence before nilang ma-appreciate yung grace and mercy ng ating Diyos. So, kailangan mo nang maipahayag ang bad news at tsaka po natin ipahayag sa kanila ang good news. Dahil totoo talaga, hindi ang tao lalapit sa doktor kung hindi niya alam na siya ay may sakit. Hindi ang tao lalapit sa kung kanino man kung hindi niya maiintindihan na kailangan niya ng tulong. So, kailangan nating maunawaan at kailangan nating mapahayag sa mga tao na ating pong papahayagan na tayong lahat ay makasalanan. Hindi lang sila, pati tayo. Diba po, while we were still sinners, Christ demonstrated our love hindi lang sa atin, kundi maging sa mga tao na gusto ng Diyos na mahalin at maabot. So, tayo po bilang tagasunod na ating Panginoong Jesus, nawa ay maipakita po natin yung pag-ibig ng Diyos na natanggap po natin. At hindi lang sa mga tao na gusto natin, kasi po, most of the time, yung mga tao lang na gusto nating bahagian, ayun lang, yung mga tao na feeling natin, hindi naman dapat. We point our fingers to Pharisee, pero nagiging Pariseo na rin tayo na namimili tayo ng babahagian, namimili tayo ng papakitunguhan. Tayo ay kagaya rin lang nila. Sino ba tayo para mamatay ang Diyos para sa atin? At nawa, maging attitudes din po natin na yung mga tao nasa paligid natin, kagaya rin po natin sila na hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. At kagaya lang din natin sila na kung hindi dumating ang Panginoong Jesus, ay magsasama-sama tayo sa impyerno. Magsasama-sama tayo dun sa nagbabagang apoy. Kaya kung lubos po natin na nauunawaan ang gospel,
kung naiintindihan natin yung beauty of God's grace and mercy, yung beauty of God's compassion and love, imposible na hindi rin po tayo mag-show ng compassion, ng love, ng grace and mercy sa mga tao po na nakikita natin. Kasi kung naramdaman po talaga natin yung isang bagay na ang ganda, ang sarap, imposible talaga na hindi mo siya i-share sa ibang tao kung ano yung na-experience mo. And alam ko po na nahihirapan po tayo doon kasi baka ma-reject or baka kung ano yung sabihin nila. Tandaan po natin na hindi po natin trabaho ang kilusin ng kailang mga puso. Hindi natin trabaho na baguhin ang kailang mga buhay. Ang Panginoon Jesus at ang Banal na Espiritu ang may trabaho po nun. Ang trabaho natin ay yung ihayag sa kanila ang salita ng Diyos at may ipakita sa kanila yung pag-ibig, yung mercy, yung grace na naranasan po natin. At nang sa gayon makilala po nila kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung sino ang Panginoong Jesus na patuloy na kasama ng bawat isa sa atin. Kasi kung kagaya po ng isa sa mga nag-strike sa akin sa preaching ni Pastor Chris, no, nung anniversary po natin. Kasi, kumbaga, kung makikita lang na ang ligalig natin, kumbaga, grabe yung pag-worship natin, grabe yung pag-induct natin sa worship, grabe yung paglilingkod natin sa loob ng church, nagbibigay tayo ng tithes, tapos tumutulong tayo sa lahat ng mga ginagawa sa church pag may constructions or pag may paglilinis. Ginagawa natin yan. Pag may practice, present tayo lagi, di tayo nalilate, or di tayo absent. Tapos, todo bigay tayo sa worship. Pero kumusta yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos? Sabi ni Pastor Chris doon, para lang tayong kitikite na magalaw-gaw lang, pero wala namang silbi. So, important, very important po yung lahat ng bagay na ginagawa natin nun. Kasi, yun po yung acts of worship, as acts of thanksgiving natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa niya, na bagamat hindi yun sapat, pero ginagawa natin para sa Panginoon. Pero hindi po natatapos doon yung paglilingkod na ito. At hindi po natatapos doon sa loob lang ng 4 na sulok ng iglesia na ito, ang pagpupuri, ang pasasalamat, ang pagsamba at pagdakila sa ating Panginoon. Pwede po tayong lumabas at dapat po tayong lumabas. At may pakita natin doon kung sino ba talaga ang Diyos. Kung ano ba talaga ang Panginoon. At papakita natin yung grabeng habag at biyaya ng Diyos na naranasan natin. At grabeng biyaya yung nararanasan natin na may pakita rin po natin sa kanila. We must show grace and mercy rin sa mga tao po na nakasalamuhan natin kasi tayo mismo ay produkto lang rin po nun. At bilang produkto ng habag at biyaya ng Diyos, makita po sa atin yung produkto na iyon. At ayun, sa bawat araw po ng ating mga buhay, nawa ay maipahayag po natin ang Panginoong Jesus. May it be in words, in actions, sa ating pong mga iniisip, nawa ay mabigyan po ng kaluguran ng ating Diyos. So, kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesus sa Pariseo, ganun din po sa atin, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Tayo po yung sinners na yon. At yung mga tao po na nakapaligid sa atin, nasa labas man sila ng iglesia or mga nakasalamuhan natin, pareho rin po natin sila na makasalanan. Wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Ang kaibahan lang ay ang Panginoong Jesus na meron na po tayo ngayon. At nawa ay magkaroon din po tayo ng puso na ibahagi po sa kanila yung Panginoong Jesus na meron po tayo ngayon. Na ibahagi po natin sa kanila yung nararanasan din po natin na hindi tayo maging makasarili. Kasi ang Panginoong Jesus hindi siya yung dapat na kinikip for ourselves. Hindi siya yung bagay na pinagkakait dapat. We all need a Savior. All of us is in need of a Savior na magliligtas sa ating kasalanan, na magliligtas sa ating buhay. At hindi lang tayo nangangailangan nun. Ang daming tao na nangangailangan makapakinig ng salita ng Diyos. At kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, hindi natin trabaho na baguhin sila. Hindi natin trabaho na baguhin yung puso at isip nila. Kung nakita natin na negative reaction, ipag-pray po natin sila kasi hindi naman tayo yung
makakapagbago nun. Ang kailangan lang po natin gawin ay ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. Tapos, yun lang po. Maging persistent tayo sa prayer at mag-aral din po tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mag-aaral, kung hindi tayo mananalangin, nagkasalita lang tayo para sa mga sarili natin. At nagkasalita lang tayo on our own. Alam po natin na hindi natin kayang magsalita kung tayo lang. At alam natin na hindi natin kayang humarap sa kanila kung tayo lang. Pero ano pong ginagawa natin? Wala rin. Kaya hindi rin po tayo nakakapag-preach. Hindi rin tayo nakakapag-share ng gospel. So yun, nawa kasabay po ng pag-unlad ng ating mga kaalaman ay ang puso natin na nagnanais din na makapagbahagi ng mga ito sa mga tao po na nakasalamuhan natin, sa mga tao na malapit man sa atin or malayo. So nawa ay mabahagi po natin ang Panginoong Jesus. So ito pong Matthew 9 verse 13. Ang kumbaga, summarize in just one verse kung bakit bumaba ang Panginoong Jesus at nagkatawang tao. Ito yung pinaka-essence ng Christianity. Ito yung pinaka-core ng gospel. For Jesus came to call the sinners and not the righteous. Ito yung pinaka-dahilan kung bakit tayo ay nandito ngayon at kung bakit ang Panginoong Jesus ay kailangan magkatawang tao. For He came not for the righteous, but for the sinners. Ayun lamang po ang salita ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, aming Diyos, na banal at nag-iisang karapat-dapat sa lahat ng parangal, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagluwalhati, sa lahat ng pagdakila at pasalamat, purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, for loving us, for demonstrating your love towards us while we were still sinners, Lord. Salamat po sa inyo pong habag at biyaya. Thank you for showing us your compassion, Panginoon. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. Salamat, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, for caring for us, Panginoon, despite na hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng iyon. Sa oras po na ito, Panginoon, kayo po nawa ang patuloy na magpaunawa po sa amin ng iyong mga salita. Kayo po nawa ang patuloy na makita sa amin pong mga buhay. At sa bawat araw po ng aming pong mga buhay, sa bawat oras, sa bawat minuto at segundo, may patotoo po namin ang kadakilaan po ninyo. May bahagi po namin yung mga salita sa mga tao po na nangangailangan po nito. Lord, bigyan niyo po nawa kami ng puso na meron pong compassion, na meron pong habag sa mga tao po na aming nakakasalamuha. Yamang kami, produkto lamang ng habag at biyaya po ninyo. Salamat po, Panginoon, at nawa ay patuloy na kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po nawa kami ng courage, ng boldness, ng braveness to speak your word, Panginoon, sa mga tao pong ito. At yamang kami po ay kagaya lamang rin po nila na kung hindi po dahil sa inyo ay nandoon pa rin po kami. Turuan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon po ng habag at patuloy na magkaroon ng puso para may bahagi po sa kanila ang mga ito rather than criticize po sila, rather than to judge them. Rather than, Panginoon, nalayuan po yung mga tao. Lord, we pray na magkaroon po kami ng compassionate heart to reach peoples, Panginoon, na mailapit po sa inyo. By your grace and by your mercy, by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Kayo po nawa ang Diyos na may makita at mapahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa ay maging witnesses niyo po ang bawat isa po sa amin sa mundo po na ito habang kami po ay nararito. Kayo po ang Diyos na madakila, ang masamba at maluwalhati. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hello, yan. Magandang umaga po muli sa bawat isa.
At bago po tayo dumako sa ating po mga paalala, mga announcement, nagpapasalamat po ako sa presensya po ng bawat isa sa mga kasama po namin dito sa church, face-to-face, maging yung mga kasama po namin online. Hello po sa iyo, Kuya Jans. Kung nasaan ka man, ayan, at least nakasama ka namin. Ayan, Sister Lina, hello po sa inyo. Magandang araw po. Pastor Mar, hello po sa inyo. Kuya Rags, ayan. Tapos si Brother Ramil and Tony Arcega, hello po sa inyo. Magandang umaga po. Kay Mama Saling, kay Papa John Ray, at kina Kenneth and Tin sa mga bata. At sa mga kapatid pa po namin na hindi ko po makita dito sa Zoom. But kasama po namin kayo maging sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo. So ayun. Praise God din po sa ginamit po ng Diyos sa umaga pong ito, sa napakaganda pong message na pinaalala po sa bawat isa po sa atin. So, ayan. Paalala, ayan, every Sunday po, meron po tayong gawain dito, 10 o'clock, no? Every Sunday, just to remind every one of us, maging yung mga kapatid po namin na hindi po nakakaalam na gusto nyo pong invite or i-share ng mga links po natin sa Zoom. At sa mga kapatid po natin dito, katulad po ng sinabi ni Ate Raquel kanina, na we should share the gospel. So, kasama sa pag-share, no, napaalala din po sa kanila na meron po tayong gawain dito every Sunday, 10 o'clock a.m. So, ayan. Ito po yung ating mga gagamitin po sa susunod po na linggo, June 2, first week of the month of June, sa ating pong praise and worship, si Ate Laika Gonzales, ating opening prayer po, si Sister Betty. Ayan po. Tapos sa ating pong scripture reader, si Leslie. Sister Leslie Gonzales, sa ating pong tagapagsalita. Sama po natin siya sa ating pong mga panalangin. Pastora Mary Jane Magan. At ang ating pong announcement, si Ate Maika. Sa ating pong offertory prayer, si Kuya Kent Kalumpag. At sa ating pong panghuling panalangin, si Sister Sara Capales. Sa mga gagamitin po na hindi po makakaadalo or hindi po available sa susunod po na linggo, mas pasabihan lamang po ang ating po mga leaders, ating pong mga program committee para po maayos po ng mas maaga. Okay? So, ayun. Every Sunday po, Children Sunday School, 2nd, 3rd, and 4th. Okay? Sa 4th, Pangasinan. Ayan. So, at ginagana po ito after praise and worship. Okay? Pagkatapos po ng ating pong praise and worship, yun po yung time natin para po sa children. Okay? So, sa mga anakis po natin dyan, na mga kaibigan, mga bata na gusto po nating isama, pakasabihan lang po muna ating mga leaders, mga children teachers po, para po ma-assist po sila. Okay? Youth Fellowship po, every Sunday po ito, after po ng lunch. No? Sa mga kapatid namin na hindi makapunta dahil wala po dito, sabihan lang po kami para masendan po namin kayo ng link. At 3rd Sunday po of the month ay ating General Youth Fellowship. At ayun, so ayun, pasabihan na lang po ang ating pong youth coordinator para po sa mga gusto pong makasama namin. Okay? Prayer meeting po every Wednesday po ito sa ganap na 8:00 ng gabi. Ang ating pong exhorter ay si Sister Jonah Orbiano. Sama din po natin siya sa prayer. Okay? Ayan. GWIM Christ Alone Oman. Ito po yung mga gawain po ng ating pong kapatid sa Oman. Ito po ay Philippine time. Every Monday po, 1:00 ng madaling araw. Prayer meeting po ito. Every Wednesday po, 1:00 din po, Bible study. May mga Zoom link din po yung sinisend po dyan. So sa gusto pong gising pa po na mga ganitong oras, pwede po kayong mag-join. At ang kanila pong Sunday service, which is Friday sa atin, ay 2 p.m. Ito po ay via Facebook Live. Wala po itong Zoom link. Okay? At Women's Ministry po, 1st and 3rd Sunday, Women's Fellowship, face-to-face po yan. At sa ganap na 2:30 p.m. Ayan. At every second Saturday naman po, General Youth Fellowship via Zoom, 8 p.m. to 9 p.m. Sa mga kababaihan po natin dyan, makikoordinate na lang po kayo sa ating pong mga leaders, kay Pastora Jane, para po ma-assist po kayo, at kay Sister John na po. Ayun. Meron pa?
Yan. Tapos, sa Pangasinan naman po, every fourth Sunday, pagka kami po ay nandyan, inaanyayahan po namin yung mga kapatid po namin dyan sa Pangasinan na mga kababaihan na makasama po namin kayo. Okay? So, ayun. At ang ating pong financial report as of May 25, 2024, total church fund po natin ay 13,847.50. Palakpakan po natin si Lord sa kabutihan niya po sa ating pong church. Ating pong birthday celebrants for the month of May 28 and 31, si Olivia Capales at si Ambe. Yun, Ambe. John Benedict Capales. Happy birthday sa inyo. Sa ating pong panghuling panalangin, pasama po natin sila sa prayer. Okay? Okay na. So, again, maraming pong salamat sa inyo. To God be the glory po. Kakitaan sa mga nagtatrabaho. Ito po, Panginoon, ang magpapaalala sa kanila, Panginoon, na sa gawain ito, Panginoon, ay po may padama, Panginoon, sa inyo kung gaano po namin kayo kamahal, O Lord. Salamat, Panginoon. Ano man po, Panginoon, kakulangan sa panalangin ito, kayo po magpuno at patuloy, Panginoon, maitaas. Lord. In Jesus' name we pray. Amen. I am alive, saved by your sacrifice. Death overcome, glory dispels the night. You call the lifeless to wake, from death to life, out of darkness arise. I am set free, safe from the power of sin. Guilt overcome, your spirit at work within. You break the chains of the law. I am released from the burden of sin. Now we cry, Father, we are your children. We are adopted as your own. No condemnation, we are forgiven. Nothing can take us from your love. I am redeemed, raised with my Savior Christ.
defend and stand beside. I am safe in your love. Now we cry, Father, we are your children. We are adopted as your own. No condemnation, we are forgiven. Nothing can take us from your love. Creation awaits the glorious day when Jesus returns and trials will fade. Creation awaits the glorious day when Jesus returns and trials will fade. Now we cry, Father, we are your children. We are adopted as your own. No condemnation, we are forgiven. Nothing can take us from your love. Creation awaits the glorious day when Jesus returns and trials will fade. Sa Diyos po lahat ng papuri. Tayo po'y tumayo para po sa pangwakas na pananalangin. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong pong kabanalan. Salamat, O Diyos, sa inyong pong katapatan, sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain na idinaos po namin para po sa inyong pangalan. O Diyos, dalangin po namin na Ikaw lamang ang siyang Panginoon na naitaas, ang siyang naluwalhati. Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat ng aming pong pagsamba na ginawa, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, Lord, dahil mula umpisa hanggang sa matapos, Ikaw po ang siyang Diyos na sumama sa amin at gumitna sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan. Patuloy nga, O Diyos, na salamat sa pagliligtas na ginawa niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy nga, O Diyos, na magrema po sa amin ang inyong mga salita na napakinggan po namin kanina. O Diyos, maisapamuhay po namin ito. At patuloy nga, Lord, na sa araw-araw, Panginoon, ay maging thankful po kami at grateful, Panginoon, sa pagliligtas na ginawa niyo nga po sa amin. Salamat, Lord, sa kabayaran ng mga kasalanan na Ikaw po, Panginoon, ang siyang gumawa para po sa amin. Salamat, Panginoon. Tinataas din po namin ang mga magdaraos ng kani-kanila pong mga kaarawan, Panginoon, sa week na ito, kay Sister Olivia Capales at kay Brother Benedict Capales. O Diyos, salamat sa inyo pong katapatan. Salamat, Lord, sa panibagong taon, Panginoon, na ipinagkakaloob nyo nga po sa kanila. Panginoon, dalangin po namin na Ikaw ang siyang Diyos na maparangalan po nila sa kanila pong mga buhay dito sa lupa, Panginoon. At dalangin din po namin na bigyan nyo rin po sila, Panginoon, ng
ng buhay, Panginoon, na walang hanggan, kapiling ka. Salamat, Panginoon, nawa sa lahat po ng aming gagawin, iisipin at sasabihin, ikaw lamang po ang siyang Diyos na maparangalan. Salamat, Lord, sa pagkain na amin pong pagsasalu-saluhan. Salamat, Lord, sa patuloy na provision, Panginoon, ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kadakilaan. Ikaw po ang siyang Diyos na aming sinasamba. Sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, ating pong taas at mga kamay. Awitin po natin now unto Him. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Taas ang ating kamay at tanggapin ang basbas ng Diyos. Tawa patuloy tayong bigyan ng kagalakan ng Panginoon at patuloy na ingatan sa paglakad bilang isang Kristyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kumayo tayong payapa at pagpalain tayo ng ating Diyos. God bless po sa lahat at happy and blessed Sunday, mga kapatid. Nanisalin Tatay John Ray, magandang umaga sa inyo. Nasa Pangasinan. Si Akin at si Tim. Si Nanay Rose dyan, kasama ninyo. Rags at sa Sister Lida at sa lahat na nandyan sa ating pong Zoom. Sa face-to-face, magandang umaga sa inyo. Ayan, muli magandang umaga po sa bawat sa po sa atin at happy lunch po sa bawat isa at magkita-kita po tayo ulit or magsama-sama po tayo kahit virtually sa sunod po na Sunday. Ayan, salamat po. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat ka tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nagpila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap
papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nagbabago. Karapat-dapat ka tumanggap. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nagbabago. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailan may di nagbabago. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, luwalhati. O aming Diyos na may likha ng lahat, pagsamba sa'yo, Ama, ihahayag, itataas hanggang wakas. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap.